Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, angkinin niyo po yung pawis na inilabas sa inyo na yan. Iyan yung karamdaman ninyo. Inilabasan ng ating katawan. Amen po ba? Sa umaga pong ito, nais ko pong tumawag ng magbabahagi, subalit wala nga pong nakatala kung sino po yung takda na magbahagi. Magbibigay lang po ako sa inyo ng, di po ba sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa, ay mayroong pinagdaraanan. Di po ba? Amen po ba? Amen. Sa bawat pinagdaraanan, pagdalisay o pagsubok, sa pagdalisay o pagsubok na dinaranas o pinagdaraanan ng bawat isa sa atin, ito po ay hambing natin sa isang putahe ng ulam. Na kung paano ang pagsubok o pagdalisay na pinagdaraanan natin sa ating buhay, yan daw po ay kasama natin sa buhay. Kung ito daw po ay wala sa buhay ng tao, ang pagsubok, meron po bang tao na walang pagsubok o pinagdaraanan? Wala po, di po ba? So, ngayon po hambing natin to sa isang ulam. Di po ba pag ang isang putahe ng ulam, ito hindi kumpleto, hindi masarap? Amen po ba? Amen. Subalit sa buhay natin, kapag nahulag po sa natin yung pinagdaraanan natin na pagtagumpayan sa gabay at patnubay ng ating Ama, maligaya po tayo, di po ba? Amen po ba? Amen. Ganyan din po pag yung pagkain, di po ba? Pag ito'y kumpleto, masarap. Ang ating sasabihin, ang sarap, di po ba? Kaya po sa bawat may pinagdaraanan, ang importante daw po ay dapat nakakonect tayo kay God. Kumonect tayo dun sa itaas. Kung noon nga po nasabi ko, huwag tayo yung humawak, kundi tayo yung kanyang hawakan nang hindi tayo makabitaw sa bawat pinagdaraanan. Ganon din po, habang pinagdaraanan natin ang isang pagsubok o pagdalisay sa ating buhay, huwag po tayong bumitaw, huwag tayong humulag po sa kamay niya, kundi po tayo magpataban sa kanya at humingi tayo ng gabay niya na habang tinatahak natin yung ating pagsubok sa buhay, bigyan niya tayo ng kaaliwan upang habang tinatahak natin yung pagsubok na yon o pagdalisay, makahulag po tayo na hindi tayo nabibigatan. Amen po ba? Amen. Ngayon po, tatawag po ako ng magbabahagi. Kung meron pong nais maghayag ng kadakilaan ng Diyos, alam ko po, ang bawat isa sa atin na naririto ay maraming biyayang tinanggap sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan niya natin ang buhay na Diyos. Lakasan po natin. Ayan po. Alam ko, ang bawat isa sa inyo'y maraming natanggap sa araw na ito. Kaya, inaasahan ko po, wala man nakatala na magbabahagi, batid ko may nais na mag-volunteer. Amen po ba? Sino po kaya yung gustong ihayag yung kadakilaan ng Diyos na ginawa sa kanyang buhay? Taas po ang kamay. Huwag po kayong mahiya isiwalat ninyo yung kadakilaan ng Diyos sa buhay ninyo. Mayroon po ba? Wala po magtaas. Ito po, tatawag na lang po ako ng ayun.
At tinatawagan ko po ang ating kapatid na Marilu upang ibahagi niya ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Kapatid na Marilu, taga saan po? Ayan po ang ating kapatid, sandali lang po. Ayan. Palakpakan nga po natin ang ating kapatid upang isiwalat sa niya ang kadakilaan ng Diyos sa buhay niya. Maraming salamat po. Dahil nagpapasalamat po ako sa dakilang Ama dahil po ituturo po sa amin na maparao kami dito para mahilig ko po na mapagaling po yung aking dalawang magulang. Dahil po alam ko po na nahihirapan na po sila dahil sa karamdaman po nila. Ako'y buntis din po. Nagsasakripisyo din po kami para magpunta rito. Para mapagaling po. Dahil alam ko po sa damdamin po nila gusto nilang mapagaling kaagad. Kahit po saan kami makarating pumapayag po ako na makapunta rito kahit saan po kami magpunta kung ano po yung nanaisin nilang puntahan. Pumapayag po ako. Hindi po ako maangal na Dahil po alam ko po nahihirapan na rin po sila. Gusto po nila magtrabaho, hindi po sila makapagtrabaho. Yung po dati nilang nagagawa, hindi po nila nagagawa. Kaya po minsan talagang alam ko po na mainitin din po yung mga ulo nila. Kaya kahit paano po nagpapasyensya na lang din po kami. Kami po magkakapatid. 3 lang po kasi kami magkakapatid Ako po yung bunso, yung pong panganay nasa bahay din po, buntis din po. At saka po yung kuya ko nasa abroad, siya po yung naghahanap buhay. Pero may asawa na rin po. Siya lang po yung gumagastos sa bahay. Ang bili lang po ng gamit nila ng tatay ko. Saka pang araw-araw din po namin. Yan po lang kapatid ko yung gumagastos, nagbibigay po na Saka din po yung minsan po yung mga kapatid ng nanay ko saka yung mga pamangkin, nakakabigay din po ng tulong sa amin. Kaya nagpapasalamat din po ako, kahit po wala sila dito, humihingi din po ako ng pasalamat sa kanila. Hindi rin po dahil sa kanila, hindi po kami makakaraos sa araw-araw. Saka din po sa mister ko, nagpapasalamat din po ako. Dahil, yun nga po, nagkasama ko rin po siya nagpupunta rito. Kaya maraming salamat sa iyo. Salamat, mahal na kapatid. Kapalad mo sa bilang anak ikaw, may karamdaman man ang iyong magulang, hindi mo alintana na sila'y samahan upang sa kanilang pagpapagamot, sa kanilang karamdaman, ay mabigyan mo sila ng kagalakan sapagkat ang natunguhan ninyo ay dakong banal. Ano man ang hinahangad ng mga magulang mo, tanging Ama ang magbibigay, manalig at manampalataya. Kung paano ka nga inaruga ng magulang mo simula sa pagkabata hanggang sa ikaw ay magkagulang, ikaw naman ngayon ang nagsusukli sa iyong magulang upang alagaan mo sila na sa oras ng kanilang kailangan. Palakpakan po natin ang ating kapatid.
Ngayon po, ibibigay ko po sa inyo ang aming mother of the house upang kapulutan po ninyo. Isa tuwing magbabahagi po siya, alam ko po, marami ang napupulot ninyong aral. At isa itong sandata upang makalaban tayo sa buhay. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Natawagan ko po si Mother Marisa. Papuri sa iyo, Amay, walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig, ang patuloy naming nararamdaman, upang sa dako mong banal, paglingkuran ka ng buong katapatan, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, aming mahal na po Kunching, na sa amin ay iyong binigay, upang gamitin mo, na buksan ang aming diwa, buksan ang aming kaisipan, ang aming kalooban, at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Habang kanina po padating po kami, kumintal po sa isip ko ang tinura ni kapatid na Beng, yung connection natin sa Diyos. Yun po, habang naglalakad ako paakyat, sabi ko sa mga kapatid ko, kailangan ko ng bitamina, bababa muna ako. Anong nais ko po ituran sa inyo? Yan po ang katotohanan bilang mga lingkod. Kung dumarating man sa buhay nyo na kayo ay nahihirapan sa mga karamdaman ninyo, at dumarating man sa buhay nyo na nawawalan kayo ng pag-asa, sa malangaling ko din po, manakanaka, dumaratel din po yun sa aming kaisipan, na kaya sa oras na ito, sabi ko, kailangan ko ng bitamina, kailangan namin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Isang araw, nagkaroon po ako ng malalim na pagninilay, sa bawat kaganapan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi kami ligtas sa karamdaman. At ilang araw, naramdaman ko po halos 3 araw, mag-aapat na araw ngayon na hindi po ako makahakbang. Subalit, sabi ko nga sa ating mahal na Apo Kunching, nang tumawag siya, bilang isang lingkod, kahit mahirap, ayokong ipasilay sa Ama na ako'y susuko. Kundi sa paghirap kong humakbang, kailangan kong humakbang sapagkat may atas siya. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, salamat sa Ama na ang nakakaalam lang ay yung kasama ko sa sasakyan, sila kapatid na Pearl, na talaga pong hindi ko may hakbang ang aking hita. Siguro po, tumatanda at kasipagan noon, sinisingil na po ngayon, ano po. Subalit salamat sa Ama, sapagkat nagkaroon ako ng malalim na pagninilay, na bilang mga lingkod, kami sa dakong ito, ang aming katawan ay hindi na namin pag-aari, kundi may nagmamaniobra na po sa aming mga katawan, at yun ang Espiritu Santo sa pamamagitan nating Panginoon. Kaya bilang isang lingkod, sabi ko nga sa mahal na Apo, nakakahiya naman sa Panginoon kung sa kabila ng kanyang kabutihan, pagpapala na walang humpay na ibinibigay sa akin bawat araw, magrereklamo pa ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat ang pasubalingan ng Ama, kailanman ay hindi siya nagbibigay ng ikahahapis ng tao, kundi pinahihintulutan lang niya. Subalit ikaw na may katawan, na tinanggap mo ang Diyos, hindi mo karapatan na ikaw ay magreklamo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kahit ano pa po yung mga sinuko namin, hindi namin kailangan yun na ipangalandakan, na isumbas kanino man. Kundi ang kaukulan, sabi ko nga sa Panginoon, sa bawat kaganapan sa aming buhay bilang mga lingkod, alagad at kaps, na dumaratal sa amin na kami mahirapan, gustong-gusto ko po yun, sapagkat doon ko po nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba yun? Na sa bawat araw, sabi ko nga kay Mami Beth, bilang isang lingkod, ang salapi ay hindi maaaring ipangsilaw sa amin upang maging kaparaanan ng pagpapala ng Diyos. Hindi po. Sapagkat hindi ka pa man lingkod at lingkod ka, hinahanap mo na yung salapi na yan eh. Amen po ba yun? Hinahanap mo na yan para kailangan pumabuhay. Subalit sa ngayon po, sabi ko nga kay Mami Beth, ang naramdaman ko po kung paano akong minamahal ng Diyos, yung naramdaman ko sa sarili kong binago niya ako at ginamit niya ako. Yung mga salapi po na yan na nakikita at maaaring ibigay ng Diyos sa kaparaanan niya, hindi po yun kataka-kataka. Amen po ba yun? Kundi kung paano ako bago at paano ako binigyan niya ng lakas at ginamit niya na siya'y paglingkuran, yun po ang hiwaga ng Diyos sa aking buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon nagkaroon po ako ng pagninilay na ang panalangin ay napakalaking susi.
talagang susi po upang makipag-connect sa ating Panginoon, sabi nga ni kapatid na Beng. At kung atin pong babalangkasin, yung pahatiin po ang panalangin, hatiin po natin yung panalangin, pana, alanganin. Huwag po tayo mag-alanganin. Yung pana po na yon, na kung hahatiin po natin ay kailangan may target po tayo. Ang target natin ay si God, si Diyos Ama, upang siyang magbigay ng kaukulang sa bawat kahilingan natin na ibigay niya, kaya wag po tayo mag-alanganin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa panalangin po, buong taimtim, buong katapatan, na kapag ibinigay po niya yung panalangin na Ama namin, andun na po lahat ng kailangan natin. Amen po ba yun? At may pahabol pa siya. Ano po yung pahabol niya? Kumatok ka at ikay bubuksan, humingi ka at ikay bibigyan, maghanap ka at ikay makasusumpong. Ibig sabihin, kumpleto Ricardo ang ating Panginoon na kahit hindi ka magsabi, nalilirip niya ang laman ng isip mo, nalilirip niya ang laman ng kalooban mo, doon sa panalangin ng kabuuan na itinuro niya para humingi sa Ama at yung pahabol pa na yon, ano pang kulang? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, sa karamdaman, marami ng karamdaman na dumatala sa aking katauhan, subalit sabi ko nga, walang hapis na dapat mabanaag ang sinuman. Kundi, kung paano pong ipinagkakatiwala namin sa Diyos ang aming buhay, ang aming katawan, ang paggamit po niya, pinupuri ko po siya ng walang humpay, na ang karamdaman ng bawat hinirang ay tumatagal lang hanggang 3 araw. At kapag sa loob ng 3 araw na hindi siya natanggal, ikaw na may katawan, magnilay ka na kung ano yung kulang mo pa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun, sapagkat ang ating Panginoon, wala po siyang kulang. Subalit maging ako, alam ko marami pa akong kulang sa Kanya. Kaya sa bawat araw po ng paglilingkod sa dakong ito, kapag tinuturan po ng banal na Espiritu, dumatal na ba sa sarili nyo na minsan ay parang ayaw nyo na? Nakita nyo po, ako po isang sumisigaw na, Amen! Totoo po yun. Sapagkat ayaw po namin na maging plastic sa inyong harapan. Bilang katauhan ay dumaratal po yun. Subalit ang pasubalingan ng Ama, mas malakas ang kanyang panawagan kaysa doon sa panawagan ng aming sarili, sapagkat alam po namin, yung ginagampanan namin ganito ay kulang na kulang pa para pantayan yung ibinibigay ng Diyos sa bawat araw sa aming buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po yung ipinahayag ko po sa inyo? Totoo po yun. Kayong may mga karamdaman, ang ating Panginoon ay sobrang napakahabagin at napakamaawain ang ating Panginoon. At kung ating pong pagninilayan, lahat inaangkin na niya na siya ang magdala. At tayong mga tao ay mamuhay na lang ng parang sa paraiso kapag kilala natin siya. Totoo po yun. Sapagkat kami po bilang mga alagad, sa bawat araw, kung bakit nakakatagal, kung bakit po nakakapaglingkod, kung bakit nakakabata, lahat po ng yun alang-alang sa Diyos. Sapagkat hindi namin po isa sa alang-alang ang bilang tao. Dahil kung bilang tao po, alam nyo naman po, pag bilang tao, ano po, nakikita natin lahat ng mali. Subalit sa ating Panginoon, kapag siya ang nag-drive ng puso at isip mo, yung mali na yon, na negatibo na yon, magiging positibo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, bawat oras, bawat araw, sa katotohanan lang, kagabi nga po, tinawagan ng mahal na apo, kinumusta niya po ako. Nahirapan po talaga akong humakbang. At tuwing bumababa ako ng sasakyan, ayaw ko pong masabi na talaga pong mahirap na parang yung lamad mo mula dito hanggang tuhod ay hinihigit na ganun kapag inihakbang mo. Subalit salamat sa Panginoon sapagkat hindi yun ang magiging paraan para hindi ko siya mapaglingkuran. Kundi sa kaparaanan na kapag tumitingala ako sa langit at nararamdaman ko ang katawan ko na malakas, alam ko mula sa Kanya. Kaya sa paraan niya na binibigay na lakas sa akin, kailangan pakinabangan ng Diyos. Hindi ko maaaring i-standby lang para pakiramdaman ko yung sakit ko, kundi sa kaparaanan na mahirapan man ako, gusto ko ang Diyos ang makinabang sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nawa po, sa karampot na bahagi na ito, kayo may mga karamdaman, mahal tayo ng Diyos. At hindi po siya kagaya ng tao na kailangang pantayan mo kung ano yung pagmamahal na may bibigay ng tao. Ang ating Panginoon, kahit wala ka ipapantay, maramdaman lang niyang tapat ka, ibibigay niya ang higit pa sa pantay para sa'yo. Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya sa dakong ito, kung paano po ang banal na Espiritu sa tuwina ay nagsisiwalat ng mga aral, talaga pong salamat sa Ama
sapagkat, sabi ko nga kay Mami Beth, pag bumubulaw sa kanya, salamat sa Ama, sapagkat ang mga tao na nakikita po namin, kahit sabihin po namin at nararamdaman na ipagkakasala, malakas pa rin po ang udyok ng Espiritu na huwag kang magkasala. Bakit? Ang pinasasilay po ng Panginoon sa lahat, mukha ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung mukha po ni Kristo ang makikita nyo, hindi na kayo magkakasala. Hindi nyo mahusgahan. Sapagkat alam mo si Kristo yun. Amen po ba yun? Kaya salamat po sa Ama, sapagkat sabi ko nga po sa inyo, hindi po kami ligtas sa mga pagdalisay. Subalit sa kaparaanan ng Ama, na sabi nga ni Mami, paborito kami, sabi ni Coach Elena, paborito kaming lahat. Alam niyo po, napakasarap maging paborito. Sapagkat yung paborito na yon, ibibigay niya lahat ng sangkap para magustuhan kanya. Siya mismo ang gagawa rin para sa sarili mo para magustuhan kanya. At yung katawan mo, na pinahiram niya sa'yo, siya ang nagmamaniobra ng lahat ng yon upang ikaw ay makagalaw din ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba yon? Kaya ngayon, salamat sa Ama, 3 araw na talaga pong mahirap pong humakbang. Subalit, salamat sa Ama at wala na po akong nararamdaman. Kapag nag-uusap po kami ni kapatid na Pearl, na dinadalisay po kami sa karamdaman, pag nagtitinginan po kami dalawa, labang ka. Ano naramdaman mo? Wala akong nararamdaman. Kahit may nararamdaman ako, kailangan sa isang pamilya, kailangan hindi ka magpakita na talo ka ng kalaban. Kailangan lagi kang panalo sapagkat kasama mo si Kristo. Kaya sa kaparaanan po na ganoon at nakikita ng Ama na pinaglalaban mo siya at ang Kristo, ibibigay niya ang lakas at isang araw pagising mo, pagmulat ng mata mo, malakas ka na uli. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa dakong ito ang paanyaya ng ating Panginoon sa lugar ng kanyang tipanan, sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching. Lahat ng aral po na yon ay binibigyan namin ng malalim na pagninilay bilang kami mga alagad at mga kaps na naturingan upang sa gayon sa bawat araw, ang kaparaanan ng Diyos, hindi man pagdakakarakarakai magagamit namin ngayon, sigurado kapag tines ka ni God, pag binigay niya yung pagdalisay sa'yo bilang eksperimento niya sa buhay mo, doon mo naman may papakita, doon niya mapapakita sa'yo na yung kapangyarihan binigay niya sa'yo ay totoo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, laban lang po kayo sa may mga karamdaman, laban po kayo sapagkat ito po ang iwanan ko sa inyong kwento. Yung isang kaibigan ko po na April 1st, nung nagtumawag po siya sa akin, nasabi ko sa kanya, medyo mag-ingat ka at ingatan po ang health mo dahil may nararamdaman akong kakaiba. Hindi po pala doon dumaan. Ikalawang linggo, hinihintay ko ang tawag niya, nabundol po siya, nasagasaan po siya at nabagok ang ulo, inopera. Hindi na po ako umalam kung ano po ang kanyang kalagayan. Ang dama ko po, patay na po siya. Subalit salamat sa Ama, iwanan ko po sa inyo, hindi pa siya nakakarating sa dakong ito. Subalit sa kalooban ng Ama, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, pinadama po niya gabi-gabi, dinudulog ko po siya. Hindi ko man siya masyadong kilala, subalit nakilala ko po siya isang beses. Sabi ko, nawa po Ama, ang takot ko po ito tumawag para mabatid ko kung wala na siya. Subalit ayokong tumawag, gusto kong panaligan sa puso ko, nabibigyan mo pa siya ng pagkakataon. Alam niyo po, isang dulog lang, nakita ko po kahapon, tumawag po siya, nakausap po mismo, buhay po siya. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, lumaban lang po kayo. Ang aking Panginoon ay hindi nagtatangi, subalit siya ay may pinipili, para gamitin. At sa dakong ito, ang ating mahal na Apo Kunching ay ginagamit para sa ating lahat upang manalig po tayo at magtiwala na ang Diyos ay buhay, ang hindi kaya ng tao ay makakaya niya. At sa bawat araw ng pagmimiti po natin na makilala siya, higit po siya magpapakilala upang tuwirang wag natin siyang talikuran. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mother. O di po ba, sabi po ay lumaban. Laban po tayo. Lalaban po ba tayo? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. May iparirinig po ako sa inyong awit. Ito po yung nakalagay sa cellphone ko. Pag nilayan niyo po, tututok ko po na lang yung mic. Sa puso ng bawat isa, iyong makikita
Napagnilayan niyo po ba yung awit na ipinarinig ko sa inyo? Na sa bawat pinagdaraanan po natin, katulad po ni Mother, 3 araw, hindi ala tayong kamalayan, hirap pala siyang humakbang. Subalit, nanalig siya sa kanyang pananalig at pagtitiwala, itinala niya sa kanyang puso na isang araw siya ay makahuhulagpos. Hindi po ba nakamtan niya? Amen po ba? Amen. Palakpakan niya po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po itong awitin na to, sa tuwing ako po'y may pinagdaraanan o pagdalisay na nagaganap sa aking buhay, pinakikinggan ko po yung awit na ito kung paano na aliw. Kasi di po ba pag tayo may pagsubok o pagdalisay na pinagdaraanan sa ating buhay, nayayamot na po tayo, konting ano lang sa atin, nagagalit na tayo. Di po ba? Amen po ba? Amen. Subalit, ang sabi nga po dun sa awitin na yon, huwag mong hayaang manahan sa puso mo ang galit. Amen po ba? Oo. Kasi po pagka nandun na yung galit, paano makakapanahan sa atin ng banal na Espiritu? Amen po ba? Amen. Katulad po ng mga kapatid kong alagad, kung sa bawat araw na pinagdaraanan, patuloy at patuloy, hindi nyo po nababaka sa bawat muka. Sapagkat may katulong, may kasama na nagdadala ng bawat pasanin. Sa ganang bilang tao po, wala po tayong makakaya na mahulagpusan ng bawat pinagdaraanan sa buhay. Amen po ba? Amen. Kaya po, salamat Mother sa binahagi mo kung paano siya kumonek sa ating Ama, nakamtay niya ang kagalingan. Amen po ba? Sabihin nga po natin sa ating katabi, nakakonect ka na ba kay God? Ayan. Kumonect tayo kay God upang ang lahat may ngiti, may saya, na ating mahuhulagpusan ang lahat. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang buhay na Diyos. Muli tatawag po ako ng isang magbabahagi. Kung mayroon pong nais na mag-volunteer, pakitaas lamang po ang kamay. Ayun po ang aking kapatid na Berhel. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Papuri at pasasalamat po, makapangyarihan at dakilang Ama, sa pagkakataon na sa akin muli ipinagkaloob mo upang makapagpahayag ng kadakilaan mo. Pangunahan at pagharian mo po ako ng iyong Espiritu upang ang pawang maisiwalat ko ay ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po muna natin ang ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ang ating walang hanggang papuri at pasasalamat ay ating ibinabalik sa ating dakilang Diyos na buhay, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, maging ang ating pong pasasalamat sa ating mahal na Ina at sa pangalan ng ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba? Panibagong buhay, panibagong araw, panibagong pag-asa at panibagong hiwaga na may gagawin ng Ama sa ating mga buhay. Amen po ba? Napakabuti at napakadakila po ng ating Panginoon kung papaano po yung ibinahagi ni Mother. May kaukulan din po na pagkakatulad yung aking pagbabahagi at kung papaano po yung sinabi ng ating facilitator na upang ang lahat ay mahulagpusan at upang ang kapwa mo ay makinabang, dapat ikaw na tao nakakonect ka kay God. Amen po ba? Sapagkat kapag ikaw ay nakakonekta sa Panginoon, lalo na sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, para bang lagi kang may kakampi, lagi kang may kasama, lagi kang may kasangga. At alam mo na kapag mayroon kang kasama, hindi ka nag-iisa. At kapag di ka nag-iisa, ito ay iyong makakaya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isa pong pangyayari na hango po sa tunay na pangyayari
kung papaano po ang pagkilos ng ating Diyos na buhay sa sino mang anak niya na nagtitiwala, naniniwala at nananampalataya na siya ay may magagawa sa kanyang buhay. Nung araw po ng Lunes, ako po ay wala po dito sa ating banal na dambana sapagkat sa kalooban at kapahintulutan po ng ating Panginoon, sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching, ay mayroon po akong isang lugar na tinunguhan sa lugar po ng Bataan. Mayroon po ako natanggap na text message na hinihiling po sa patnubay ng ating Panginoon na yung pong isang may sakit na nasa ospital ay matunguhan po upang ibigay po yung kaukulan na kahit daw po ma-pray over lang o mahaplos. Bilang tao po, nagdadalawa pong isip ako kung pupunta ba ako o hindi. Ang ginawa ko po ay dumulog po ako sa ating minamahal na Apo Conching kasi po inaalala ko na baka ma-absent ako dito sa dambana. Ang sabi po niya, sulong anak, tunguhan mo. Manalig at magtiwala ka na magiginhawahan siya sa patnubay ng Espiritu Santo. Ave Maria Purissima, mahal na mahal ko kayo. Yun po ang sinabi niya. So bilang isang lingkod po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, kapag sinabihan ka po ng ganon at nakakonekta ka sa Kanya, mayroon ka pong lakas ng loob na gawin yung mga hindi mo kayang gawin. Tama po ba? Hanggang sa, yung pong naisip ko po, dahil po yung pasyente po doon ay nakakonfine po sa ospital at ang sabi po ng doktor ay para po operahan po yung kanyang puso dahil po mayroon po ditong nakita na mga nagbabara. Bilang isang alagad po, dumatal po sa aking kaisipan na pagdalan ko po siya ng dahon ng ikmo, yung pong inanganga ng matatanda. Bago ko po ito dalhin yung ikmo na to, ay pinabendisyonan ko po, mahal na Apo Conching. Ginawaran niya po ito ng bendisyon at habang binabasbasan po niya ang mga ikmo na ito, damandama ko po dahil po hawak ko po yung ikmo na ang nagbabasbas ay napakalaking kamay. Ang kamay ng ating Panginoon ang nagbasbas sa mga ikmong dinala ko na yon sa Bataan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So eto na po ngayon yung kaganapan. Pagdating ko po doon sa Bataan, sa ospital po, binigay na po yung marapat, hinaplos po, at pinray over, at pagkatapos po ay tinapalan po ng ikmo. Ang sabi po nung matanda, salamat sa Panginoon. Naramdaman ko na parang guminhawa ko. Kung magpapatuloy ito, ay makakalabas na ako. Yun po ang sabi ng matanda. So ibig sabihin po, walang pagkabula yung sinabi ng banal na Espiritu na, anak, tumungo ka at magiginhawahan siya. Tapos po ang sabi ko sa kanya, alam niyo po, inang, alagad po ako ni Apo Conching. Kaya po ako may lakas ng loob na pumunta dito dahil po binasbasan niya ako. Pero kung bilang tao po ay di ako pupunta. Alam niyo po ang sabi ng matanda, Berhel, kaya hindi ka naging pahari dahil gagawin kang alagad ni Kristo sa lupang ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi ko po sa kanya, alagad ako ni Apo Conching. Subalit ang sinabi niya, Berhel, alagad ka ni Kristo sa lupang ito. Ibig sabihin po mga kapatid, di man niya tuwirang nakikita pa si Apo Conching, subalit malalim ang kanyang pananalig at pananampalataya na si Apo Conching ay ginagamit ng Diyos at kinalugdan ng Diyos. At ako ay mula kay Apo Conching na mula sa banal na Espiritu. Amen po ba? Eri na po ngayon mga kapatid ang istorya. Umuwi na po kami nung Lunes ng gabi, Martes, Miyerkules, Huwebes kahapon at Biyernes po ngayon. Nakatanggap po ako ng text message pagkatapos ko pong magsimba kanina dahil unang Biyernes. Ang sabi po, ganito ang nilalaman. Lalabas na yung biyenan ko, ang sabi po nung nag-text. Salamat at naginhawahan siya. Ang sabi ng doktor, kung lalabas siya, kailangan makasigurado dahil nga po ang sabi operasyon. Kaya upang makasigurado, kailangan daw siyang ito-de-echo. So ito pong matanda na dapat operahan ay tinudi-echo. Ngayon po, paglabas ng resulta ng tudi-echo, clear, wala na po ang nagbabarang ugat sa puso. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti at napakadakila ng ating Diyos. Dahil po yung tao na yon
ay di man niya nakikita si Apo Conching. Subalit nagtiwala't naniwala siya na si Apo Conching ay ginagamit ng Diyos at kami mga alagad ay mula sa Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Nakamtan po niya ang hiwaga. Yung operasyon ay wala na dahil ayaw na po ng matanda, at bukod sa ayaw ng matanda, ang baradong ugat sa puso ay clear at walang-wala na. Muli po, isang palakpak para sa ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, ano pong ibig ko sabihin sa inyo? Nangusap po ang Espiritu sa aking kaisipan. Pasubali ko sa iyo, anak na minamahal ko. Kung ang isang tao na malayo ang lugar nito, Bataan ang lugar, pangalan sa sanlibutan. Di man niya nasilayan aking kinalugdan. Subalit nagtiwala siyang lubusan, kaya't kagaling ay kanyang nakamtan, kahiwaga ay nasilayan. Ano pa kaya ang mga anak kong minamahal na tumutungo sa dako kong banal? Mismo nahahawakan aking kinalugdan. Kung magtitiwala ang lubusan, dampi lamang ng kamay, salitang banal na niluluwan, kagalingan din ay inyong kakamtan. Amen po ba? Kaya sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatid, yung po ooperahan na. Subalit kapag gusto kang bigyan ng Diyos ng buhay, hilingin mo sa Kanya at manampalataya ka, may ibibigay siyang paraan. Kaya sa inyo pong lahat, habang may buhay, may pag-asa. Buhay ang Diyos at makapangyarihan ng Diyos. Manalig at manampalataya. Mga kapatid, di pa po niya nakita si Apo, pero dahil nagtiwala siya, may nakamtan siya. Tayo, nakikita natin si Apo Conching. Nahahawakan natin si Apo Conching. Naririnig natin ang salita ng Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Kapag nanampalataya ka, di ka ba gagaling? Kung mananampalataya ka, gagaling ka din. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya lagi po nating tatandaan sa ating buhay, ang Diyos ay laging may magagawa sa ating lahat. Tulad po ng sinabi ng ating kapatid, kapag nakakonek ka sa Panginoon, lagi kang kaya mo yan. Lagi nating kaya mo yan. Sapagkat tayo pong lahat, anong tawag po sa atin? Kristiyano. Sabihin nga po, ano po tayo? Kristiyano. Kapag in-English po natin ang Kristiyano, Christian. So, big sabihin po, tayo pong lahat ng mga Kristiyano o Christian na tagasunod ng ating Panginoon, Kristiyano Katoliko. Kapag po ang Christian, ano po ang pinakabuod na salita? Christ. Ang natira po sa salitang Christian, A-I-A-N. Iyan. Ibig sabihin po mga kapatid, pag tayo ay hindi nakakonekta kay Kristo, iyan, I am nothing. Kapag di tayo nakakonekta sa ating Diyos, tayo walang magagawa. Subalit subukan mo kumonekta sa ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. May hiwaga, may himala, at may magagawa ang Diyos na dakila. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat, mahal na kapatid. Tingnan niyo po, yung tao na yun hindi nakita ang mahal na Apo. Subalit siya'y nagtiwala. Ano pa po kaya tayong mga naririto na araw-araw binibigyan tayo ng banal na Espiritu na mga mensahe niya sa araw-araw upang ating gamitin. Subalit ang iba'y nagsusuri pa kung ito'y totoo. Mga kapatid, huwag tayong maging sutil. Kung hindi, patuloy tayong makinig at matamang itimo sa ating puso ang bawat kapahayagan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Tinatawagan ko po, ang susunod ay ang aking kapatid na Pilar upang alayan kayo ng isang awit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa aking kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Sino po ba ang may takot sa atin? Wala. Purihin ang Ama. Matapang na po ba lahat? Takot po, kayang-kayang pawiin niya ng ating Panginoon. Kaya, sabi nga po sa ating mga kapatid, kumonekta ka sa Panginoon, lahat ng yan ay papawiin. Amen po ba? Nawa po sa munting awit na ito, maramdaman niyo po na ang Diyos ay buhay.
Iloob lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niyang lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kaniyang kapangyarihan. Napatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, dayawin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot. Kay Jesus, manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya hahayaang maglandas, pag-asa mo'y muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot. Kahit tibay, manalig ka. Salamat po. Nawa po, patuloy tayong manalig, magtiwala na ang Diyos ay buhay. Sa dakong ito, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, na kanyang pinili, kinalugdan, at tunay niyang minamahal. Amen po ba? Salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Ang iwan ko lamang po sa inyo, sa bawat isa sa atin, tayo ay kumonek sa Diyos Amang Dakila. Ang